tayo. Tayo muna tayo. Pagyan marami pong salamat sa oras na ito. Muli mong ibinigay sa amin. Tumawa po kami na hindi babastos ng salita, kundi amin tanggapin. Tanggapin namin ng may kabubahan, ng may paggalang, ng may pagpapasalamat sa iyo. Aming tinitiwala at iniiwan sa iyong kamayang kabuuan ng pag-aaral na ito. Kalalahanin mo rin ako, Panginoon, na walang magagawa. Dahil nasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ako po na po tayo. I'm sorry. No problem. No problem. Meron po tayong bisita. Gina. Sigurado, Mrs. ba ito? Miss Gina Andal. Saan po siya? Gina. Ano ba ako? Tatagalog ako? Oh. Mark. Okay, sige po. So, basahin natin yung ating text na ating serye. Maikli lang sa Ephesians 6:15. At ito yung nakasulat. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Ulitin ko po na yun. Maikli lang, no? Ephesians 6:15. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Christian warfare yung topic natin. Part 15. Ito yung ating subtitle ay Spiritual Shield. Part 3. So, hindi ako nagkakamali. Parang hindi ko nakikita sa tatara eh. I see. Okay. Yung si Gina Andal, first time na ko ba? Kahit saan, hindi kayo dumadaan. Okay, salamat po. Yeah. Kaya ang topic natin is Christian warfare. Hindi ako sure kung nag-ceasefire yung US at saka Iran. Ako sure. Sa gerang yan, nilaya ko na sabi yun. Kung yung mga labanan dito sa daigdig ay merong ceasefire, sa isang Kristiyanong tinawag ng Panginoon, sa laban ng spiritual, walang ceasefire. Okay? Hanggang sa tayo malagutan ng hininga at talaga nakikipaglaban tayo sa laban ng Panginoon. Remember this, pag sinabi natin spiritual warfare, Christian warfare, hindi mo ito laban. This is the battle of the Lord. Ito yung laban ng Panginoon. Okay? Hindi tayo nakikipaglaban sa spiritual na kalagayan sa aming sariling laban lamang, kundi ito higit sa lahat laban ng Panginoon. Now, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Remember, ipinapaalala ko lang sa inyo, sa ating mga tinawag ng Panginoon,
sa labanang ito. Hindi niya tayo iniwang hubad o walang sandata, walang baluti. From head to foot, may helmet, may shield, may belt. Ngayon, pinag-aaralan natin shoes. May panyapak, merong sapatos o sandalias. Sa giyera kasi, hindi ka pwedeng makalaban kung ang paa natin ay hindi nakabalot sa larangan ito. Yun. Sabi rito, nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Well, dito pa lang naiintindihan ninyo, attitude, yung Kristiyano, lagi yung handa, supposed to be. Okay? Ang Kristiyano ay alerto, nagbabantay, vigilante. Kaya sa isang punto, makikita nyo, ang totoong Kristiyano, pagkabat tayo laman at dugo, ay isang aktibong tao. Okay? Aktibo siya dahil, siyempre, aktibo yung Diyos. Biblically speaking, sa Abraham Bible, aktibo rin niya ating mga kaaway. Ngayon, sa labanan nito, importante, alam natin na sa labanan ito ay meron tayong kapayapaan. Kung walang kapayapaan, hindi tayo tatayo, hindi tayo makakalaban. Without peace, wala tayong mararating. Kailangan natin ng peace. Kaya nga ginamit dito, yung ating kahandaan sa buhay. Siyempre, pag nasa giyera ka, lumalaban ka, ano yung kahandaang ginagawa mo? Saan galing yun? Well, sa isang Kristiyano, galing daw ito sa gospel of peace. Sa ebanghelyo ng kapayapaan. Without peace, kung wala kang kapayapaan, may pwedeng labanan ng Diablo. You cannot. Okay? Hindi natin pwedeng ilaban yung laban ng Panginoon without this peace. This gospel of peace. Now, tatlo ito. Last Sunday ay pinasyalan natin yung higit sa lahat na mahalagang peace. Tatlo ito at hindi ko alam kung tatapusin ko yung isa ngayon. Last Sunday, pinasyalan natin, tinapos natin yung isa. First things first, sa spiritual conflict, sa Christian warfare, importante higit sa lahat, meron tayong peace with God. Okay, lilinaw ko lang yan, peace with God. Okay, yan ang sentro ng labanang ito. Or hindi lang peace with God, or peace of reconciliation. Okay, naalala niyo yun? Kasi, higit sa lahat, bago tayo sumagupa at sumunod sa Diyos, kailangan muna, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi peace of mind, Hindi peace of mind. Ba yun? Hindi peace with God. Ibig sabihin ng relasyon sa Diyos. At alam natin yun, kung ano nangyari, higit sa lahat. Sabi ng Bible, tayo nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Sino man sa atin na hindi Kristiyano rito, halimbawa lang, magagalimbawa lang, niinuman kayo na hindi pa Kristiyano, hindi nyo pa tinanggap ang Panginoon, hindi pa kayo nagsisisi, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa inyo hanggang kayo mamatay. There is no peace to the wicked. Remember this, my friend. Kahit sabihin mo may pera ka, kahit sabihin mo payapa ka, malusog ka, lahat nasa iyo. Kung ang Diyos ay hindi mo kakasundo, hindi ka pa nakipag-ayos sa Panginoon through saving blood of Jesus Christ, kami kakapayapan kendi. Ang laking patera, ang laking impyerno. Hindi ako nagsabi nun. Isaiah 28:22, malinaw, sinasabi, that said the Lord, ang Diyos ang nagsasabi, there is no peace to the wicked. Karing makasalanan. Dati ko makasalanan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Lahat ng kapayapaan mo sa buhay ay superficial lang. Ito po.
Kaya pa ako, di ko pera, wala akong problema, kaya pa ako, lahat na sa akin. Ano yan eh? Temporal, superficial faith yan. Pag wala na yan, tapos ka na. That's it. Kaya nga, ang paanyaya ko sa inyo, ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:20, matindi ito, be reconciled with the Lord. Namamanik ako sa inyo, anang Pablo, kare tao, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ano man ang inyong sitwasyon sa oras na ito? Ano man ang inyong kalagayan? Ito ang pinakamahalaga sa buhay. All we need is peace with God. So, ang nagsasabi yan, ang authority, ang salita ng Diyos, ang tao ay kailangan makipagkasundo, makipag-ayos sa Diyos. Ngayon, tanong ko, ginawa niyo yun? Masasabi niyo ba sa oras na ito kayong nakaupo? Nakipagkasundo na ako sa Diyos, nagbalik loob ako sa Diyos. Nagsisi na ako at tinanggap ko ang gospel ni Jesus Christ ng buhay ko. So therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Therefore, agyaman ganyan ka ganyan, lumuwal ka ganyan, nung iga, ating ipingilo, hindi ka nakipagkasundo sa Diyos, hindi ka pa nakipag-ayos. Inulit ko. Eka mika kapayapan. Dahil mismo ang iyong manilikha ang siyang kinakalaban mo. Sino ba isang politiko? Bago ako mamatay, sabi niya, nabubura lang siya. Nagsishower ako. Kasi gusto ko, pagharap ko sa aking manilika, malinis ako. Physical yun. Nagbibiro lang siya. Pero naisip niya yun. Sabi ko, biro lang yan. Pero sa totoo lang, ikaw nanlilikha, bago ka humarap sa iyong manlilikha, dapat nagkaroon ka ng kapayapaan sa iyong nagpagkasunduan. Yung rin pari, mga niya nagagawan na rin ang pari. Nung namamatay, bibendisyon na para sa ron. Pagkamatay, aharap siya sa kanyang malilika. Although walang kwenta yun. Biblically speaking, kung gusto mong maging handa para harapin ang lumikha sa iyo, ilagay mo yung tiwala kay Jesus Christ. Direct sa God. So tapos na tayo doon, peace with God. Okay? Kapag yon nangyari sa atin, ito na yung susunod. Peace with yourself. Peace with God, peace with yourself, or peace within. Okay, inulit ko. Peace with God, then susunod, peace with yourself. Kumusta yung isip mo yan? Payapa ka? Kumusta ang isip mo ngayon? Puno ba ito ng alalahanin sa buhay? Puno ba ito ng kagulumihanan? Puno ba ito ng gulo? Puno ba ito ng kinalaki? Puno ba ito ng tampo? Maraming bagay. Okay. Dapat, sa isang Kristiyano na mandirigma, dapat payapayagin kayang sarili. Because you cannot fight the devil kung ikang mismo magulo ka. Remember this, my friend. Remember this. Life is a war. Alam niyo yun? Ang buhay mismo ay labanan. It's a conflict, a struggle, battle. Alam niyo ba yun? Ang buhay natin, yes, Kristiyano tayo, kahit Kristiyano tayo, pero ang buhay natin, magtapat kayo mo, labanan niya. Digmaan siya. Gera siya sa buhay. Ngayon, pag Kristiyano ka, paano mo lalabanan ang mga spiritual na hukbo kung hindi tayo at peace? Ngayon, ito yung sikreto ngayon. Okay. Kasi spiritual battle ini. Okay. Hindi ba maniniwala sa atin kapag Kristiyano tayo kung tayo mismo ay walang kapayapaan sa ating loob na pagkatao. Ngayon, ano yung sikreto? Inulit ko, kasi ako, hindi wala man iniisip ko eh.
Diba? Lahat tayo ay nakakaranas ng mga dagok sa buhay. Alalahanin, takot, kasi bilang tao. Pero walang maniniwala sa atin kung hindi tayo payapa. I-advise mo ako, magulo ka pa sa akin. I-advise mo kung paano kang Kristiyano, pero ako kakagiting, very peaceful ka. Kasi mga tao tayo. Ngayon, tingnan natin anong sinasabi ng Bible tungkol sa bagay dito. Bilang Christian, I must know this. I must know this. Kailangan alam ko ito at kailangan tinitindigan ko ito. Ano yun? Bilang Christian, notice, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Alam ko ba yun? Sa isang tinawag, sa isang pinili, sa isang Kristiyano, sa isang tinubos, sabi ng Bible, ang Diyos ay gumagawa sa kanya sa ikabubuti, whether good or bad. Bakit? Kapag ang Diyos kasama mo, God is a tranquil God. He tranquilizes everything. Muli sabihin, waling Diyos paya-paya, agyo lang ang payapaan kaya gano'n. All things work together for good sa isang Kristiyano, good or bad, ano man ang kanyang sitwasyon sa buhay, sa tingin ng Diyos, para sa kanyang ikabubuti yun. Kahit sa tingin natin, ito ay napakabigat. Hindi natin maintindihan. Naalala ko si Jesus Christ. Biglang-bigla, nagalit yung alon. Di ba? Halos madulod yung kanyang mga, sa takot, yung kanyang mga alagad. Nagrebelde yung alon. Nawala yung kapayapaan. Biro mo, hindi no? Naglakad siya sa tubig. Mismo yung kalikasan. At totoo ha. Pero may inutusaning alon, inutusaning unos, yung hanging malakas. Sabi ng Panginoon, tigil. Ano ibig sabihin nun? Kasi ang Panginoon siya ng kapayapaan. Kaya niyang payapain ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nasa Kanya ka, although may gulo sa buhay natin minsan. Siyempre yung problema gagamitan natin even trials. Common in trials, in problems, in situation, kahit magkagulo ang daigdig, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. May kapayapaan ka sa iyong puso, sa relasyon mo sa Diyos, sa iyong tiwala sa Diyos, kahit ang paligid mo ang gugulo. Ano ba yan? Paradox, extreme yan? Oh yes. Magulo ang paligid mo, and yet sa puso mo, you have that peace within. Why? Kasi alam mo, na kontrolado ng Diyos ang situation. Yan na kontrolado, alam kasi nothing happens by chance in this life, in this world. Alam ba, sabi ko, yung malilyari ka, mahal na ng Diyos. Of course, yes, siguro yung mo matanggap. Pero good or bad, kapag Christian ka, disenyo yan ng Diyos sa'yo to mold you, to mature you in Jesus Christ. Ganun lang yung preaching ng Alan. Erasa, itong Christ-likeness. Maganda. Yung kanya mga sinabi, puro mga biblical yun eh. Yung ginagawa natin, yung karakter natin, ino-all ng Panginoon. Naalala niyo yun? Sabihin, kahit yung mahirap, kung kailangan mahubog ka para maisalamin si Kristo sa buhay mo, gagawin mo ng Panginoon. And yet, peaceful ka. Why? All things work together for good. You love God. You trust God. Magulo, yung situation mo. Pero sa Diyos walang gulo. Why? Siya ang Diyos ng kapayapaan. Be still, alaming Ginoo. Tukman ka, tigil, alon, even nature, hawak niya. Why? Jesus Christ is there, the Prince of Peace. Now, tingnan natin ang Philippians. Yanes. May kakalimot yan sa sunod na.
chapter 4. Chapter 4. Sisimulan po natin sa verse 6. Makikita po ninyo dito ang isang katuruan ng Panginoon sa atin. Ano sabi niya rito sa ating Kristiyano? Okay? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Okay? Sino pwedeng gumawa niyan? Nino yung makasunod ka. Sabi nga, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Anumang bagay? Ano yung sabihin? In all things. Do not be anxious about anything. Anything! Mabayad siya? Yes. Ating kang cancer, makataning ka, wala kang pera, magigera, gugulo, tumataas ang bilihin, ang hirap ng trabaho, may sakit ako, may nararamdaman ako. Anong utos sa akin ng Bible? Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Hindi galing sa akin yan, ha? Hindi galing sa akin yan. Sabi ng Bible, huwag. Do not worry about anything. Do not be anxious about anything. Anything. So, ilatag yun na, nalunan na rin. Ako ba, nalunan yung pagdalanan yung kembe. Lahat naman tayo, hindi ba? Hindi mo ba? Okay. May problema sa church, may problema pa dito, may problema sa buhay, may problema sa pamilya, may problema sa sarili. Nung Christian ka, huwag kang mabalisa sa lahat. Lahat. Sa lahat ng bagay. About anything. Yan, labanan yan? Oh, yes. O yan, labanan. Tapos, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin. Yan. Isang bagay na ituturo sa iyo ng Panginoon, ito yun. Matuto kang mag-pray. Kaya yung mga kanao, ada ka na Christian, alam mag-pray. Mangandot lang mo. Matuto kang mag-pray. Live a life of prayer, dependence upon the Lord. Kapag hindi ka natutong mag-pray, ala ka pa nga ba, lukembi. Kaya din, baka naman sipag yung activities, good. Pero matutukoy mag-pray. Yung magdepende ka kay Diyos, wala tayong magawa. So, do not be anxious about anything. Hindi nagtatapos doon na ako babalisa, ako akong tao. Hindi ako nagugulumihan sa maraming bagay. And yet, kasunod nito, ito yun. But in everything by prayer. Papasok ka sa isang rehiyon, nakakausapin mo ang Diyos at ipapakandili mo sa Panginoon. Siya nga hawak, Lord, may takot ako. Panginoon, nag-iirapan ako, nagugulumihan ako, nahirapan ako sa sitwasyon. Panginoon, nagbabalisa ako. Please, Lord, have mercy upon me. Isusulok mo ang iyong salid and pray. Pray, Abba, Father. For with God, nothing is impossible. All things are possible with God. Naintindihan mo yun? So, ang daming dawag dito, and yet you pray. Sabi niya rito, kundi sa lahat ng bagay ay manalangin kayo. Engage na ng Kristiyano, even ng pastor, ng manungkulang kay Iglesia, yung sukatan lagi kang mag-pray la. Prayer, influence when prayer, you are talking to God. Isangkot mo yung kinukimbiya mo. Sabihin mo sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, magdepende ka sa Kanya. Kasi nga, hindi natin kakayanin. Can church maging spiritual na rin miyembro ng pamilya? Imposible ito. Nung nakataso pa ng Diyos.
Iisipin nyo, ang preaching na ganito, kung di sasamahan ng Diyos, may mangyayari sa atin. Entertainment mo yan. Hindi ka mababago. Ganda na preaching, no? Maganda lang. Pero hindi ka mababago. Kung hindi ka tutulungan ng Diyos. So you see, akit yung yun yung labanan. Ano yung labanan? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. And remember this, my friend. There is no peace without war. Bago yung peace, lumaban ka pa. Ano yung laban ko? Pray. You pray. Buri mo kapayapan. Yan ako man makigera. Bago yung kapayapan, may laban. O gusto mo peace? Ayun yung laban. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer. Then, pagsamo ng may pagpapasalamat at ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Oh Lord, thank you. Ang pagpapasalamat ba katangian ng Kristiyano? Yes, kahit hindi mo naiintindihan. Kaya nga kasi nagbago tayo Di ba, magpasalamat pa mo ng minsan. Pag marami kang dapat ipasalamatan. Kaya lang minsan negative yung buhay Anong gagawin ko nun? Kanita mong pilitan talaga, Lord, I worship you. I thank you. You are great. You are very good. You are very great. You love me. You have chosen me before the foundation of the world. You have given your son. You sent your son to die for my sins. Lord, thank you. You are enough. Panginoon, pinasasalamatan kita. Kahit ganito yung sitwasyon ko, alam ko walang aksidente. Pagpapalain mo ako, tutulungan mo ako, Panginoon. Bibit-bitin mo ako, Panginoon. Alam mo nangyari sa akin. You thank the Lord. Imbes na mag-complain ka din, yan yung labanan. Kasi kung ano mapatid, ang paglago sa buhay, yan naman automatic. Yan naman itang automatic, tabing-tabing, payapa ka, payapa yung Diyos. Hindi ganoon. War nga there is no peace. Kaya nga, sundalo ka, ananing, laban. Then, no, yung isip ni Bible. Hindi yung labanan. At ang kapayapaan ng Diyos, verse 7, na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano yung kapayapaan hindi maabot ng isip? Mo maintindihan, ang gulo, pero payapa ko. Why? Because the peace of God. Kagulo ni situation, kakal ko problema, kakal ko isipan, and yet, kapag ako ay nag-concentrate sa Diyos, at bigyan akong kapayapan. Hindi masayad ng isip yun. The peace of God shall be with you. Kasi there is no peace without war. Dumating yung peace kasi nga yung war. Sumunod ka, nakipaglaban ka. Ito yung laban, tingnan mo Ito yung paano babantayan ang isip ng tao. Hindi pong verse dito. Huli-huli yan, mga kapatid. Ano mang bagay na totoo? Ano mang bagay na kagalang-galang? O yun yung dapat isipan ng Kristiyano. Sabi ko, paano mong isipan yung bagay natin? Nung puro siyang gadget, alam ba yun? Di utak ka puro Tapos basura yung at yung isip mo Kailan mo kami kapayapan? Po. Ito yung iisip mo. Ito yung bagay. Mga kapatid, anong mga totoo? Ano ba totoo? Of course, the Word of God. Nakikinig kayo sa mga lies, sa mga, ano ang tawag dito? Sa YouTube, yung mga, ano ang tawag dito? Yung mga vlogger. Kaya puro hindi naman totoo dyan. Yan ang ipapasok mo sa isip mo. Hindi ko kayo binabawalan makinig ng balita. Kaya lagi may balita, we are living in these perilous times. Nakalalaram. Man totoo. At ginuguyo tayo ng mga taong yan.
So ano yung totoo? Ito yung mga totoo. Ito yung salita ng Panginoon. Ano mang bagay na kagalang-galang, hallelujah. Ano mang bagay na matuwid, ano mang mga bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. That's it. Ini, ano naman ka naging isip mo rin Diyos? Itang isip ka nini. Yung ating mind. Pupunuin natin ito ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Ano mangyayari? Sa verse 9. At ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. Hallelujah. At ang Diyos ng kapayapaan ay sasagot ninyo. War, then peace. For there is no peace without war. So, ang ating Kristiyano yan, kamulo ko, in battle kang main. Alam mo, ang hirap nito, di ba? Araw-araw tayo nakikibaka, di ba? Bombarded tayo ng mga naririnig natin, nakikita natin. Papasok sa isip mo yan. Kaya minsan, dahil sa guluhan ng isip, nawawala yung ating peace within, peace of mind, peace of conscience. Sabagay. Ito. Gusto ko matutuwan niyo ito. Kapag nakikipaglaban ka sa Diyos, kaya ka sa demonyo. If you are warring with God, you are at peace with the devil. Pero kapag kinakalaban mo ang Diablo, kaya ka sa Diyos. Ganun lang yun. Ig-chain contrast, ig-paradox. Yung paradox yun eh. Kapag payapa ka sa Diyos, ikaw ay nakikipaglaban sa Diablo. Pero kapag payapa ka sa Diablo, kaibigan mo siya, kalaban mo ang Diyos. Ganun lang yun. That is the point. Binasa ko kagabi yung 2 Corinthians 6:10. Ito parang magkalaban, no? Gera, labanan, at the same time, peace. Now, this is the paradox of the Christian life. This is the paradox of the Christian life. Ano yun? Tulad sa nalulungkot, diyan may laging nagagalak. Ano yun? Kaya paradox yan? Paradox eh. Nalulungkot ako, pero nagagalak. Anong sikreto yun? The peace of God. Okay? Nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon mayroon ng lahat ng bagay. Ano ito? Paradox na eh. Ibig sabihin, parang magkasalungat. And ganun talaga ang may relasyon sa Panginoon. Kung ba, wala na akong pero, yung sayanin ba ako, ako, ba naman wala kayo. Kung magan vision yung ba, ano bang bagay niya ako nito. Nung atin, datang. Pero kung magan vision, kung bagay niya, yung top 10 or square, yung dahil doon, nakabili ko ito. Mali gusto ng Panginoon. And yet, kontento ka? Yes! Dahil alam ng Christian, ng kanyang kayamanan, hindi sa mundo ito. Weird. Sabihin nyo, kalokohan yan. Kalokohan sa mundo. Ito nga yung paradox. Ito nga yung paradox ng Christian life. Alang-ala ko, pero sagana ako. Na yung kayo inuutusan na hindi na magsikap sa buhay. Hindi na ang point ko. Ang point ko lang sa puntong ito, nakikita ninyo, yung kapayapaan ng Diyos na nasa
atin na hindi kayang tapatan ng sinuman. So inulit ko, kung nakikipaglaban kayo sa demonyo kay Satanas, payapa kayo sa Diyos. Pero kapag naging payapa kayo sa Diablo, kaaway niyo Diyos. Ito lang kaaway natin sa mundo ito bilang Kristiyano. Ano yun? War with the devil and war with sin. Sin ang kaaway ko. Hate sin. So, pag ang Kristiyano ko, maraming tao ngayon, karakal na problema, pero ano ba yung kapayapang kaya? Naalala ko yung pinsang buho ko, galing Amerika. May taning yung kapatid. May taning yung kapatid. Pero pumasok sa mission. Sabi ko niya dati, malaki ng problema sa pamilya, pero hindi mo makita talaga sa kanyang kulay, sa kanyang buhay. Yung natuturede mo yan, hindi makikita mo sa kanya. Talagang yung lagak ng tiwala sa Panginoon. Sa ganung bagay. Anong sikreto nun? Ito nga yung sikreto nun. Ito yung gospel. Kaluguran ko kapatid, sinabi tayong gospel, mayroong balita. This is the best news. Kung tagal ang iisipan nyo, ating kopang dandaman na higit ang masaling balita, kaya naramdaman nyo. Kung tagal ang isipan nyo, na meron pa kayong marinig na masayang balita, please narinig nyo sa pulpitong ito. Ala na, ito na yung best, the joyfulest news, things na maririnig mo bilang makasalanan. Kasi itong news na ito, galing ito mismo sa Diyos. Saka, gospel of peace. Ala na kandan naman, hanggang sa mamatay ka, hanggang sa eternity. Wala na kayong maririnig na magandang balita. Tayo naririnig nyo ngayon, this is a faithful saying that deserves of all acceptance. Ito ang salita ng Panginoon na dapat tanggapin ng ninuman. Ala na kayong damdamang balita, higit pang masanting, masaya, best, joyfulest. Maliban sa gospel na ito. Naririnig nyo ngayon. Kakala niyo ba may maririnig pa kayo? Ala na. Kasi yung tao, helpless, hopeless. Tatanda na tayo. Tatanda na naman ako ito. Itong taong ito. Puro senior na kami. We're getting older. Ika yung anak-anak ngayon eh. Nang edad yung ngayon 11, 20, 30. Lahat tayo tatanda. Nakipagpayaman na ba kayo sa Diyos? Mauubos tayo. Wala na kayong maririnig na balita. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Katulad namin. Okay, tatanda kayo. Ay, pansayan niyo po ito. Matang-matwa na ka, wala ka, useless ka. Ano dapat kong gawin ngayon? Receive the message. This is the gospel of peace. This is the gospel of God. Inulit ko. Yati na yung best news ini. Ala na kayong dandaman po. Basta yung makasulat kang Bible, inyato, ito, lalala hanggang sa dumating ang Panginoon. Akala nyo titigil ang gera sa mundong ito? Nagkaroon ng samantalang ceasefire. Ceasefire, sorry. Nabobo ko. Nakasulat yan eh. Hanggang sa dumating ang prinsipyo ng kapayapaan. Ngayon, tatanungin nyo, brother, pastor, ano po yung gagawa nyo? Ano ba ang issue sa buhay? Gato mo. Ano ang pinaplano ko? Hinihintay ko, Panginoon. Bago magstumigis yung mga Lord, datang ang hini. Matagal mo natin. Iniisip ko, yun lang naman ang buhay. I'm not looking for death. I'm looking for Him. Magbalik si Kristo, yan ang pinakadakilang mangyayari sa daigdig na ito, ang pagbabalik ni Kristo. Ngayon, ayaw kong datnan niya akong natutulog, ayaw kong datnan niya akong mama, ayaw kong datnan niya akong gusto kong datnan niya akong nagpapantay, naghihintay. Hindi ako tinitingin sa daigdig na anong kapalaran ng daigdig na ito? Ito'y lala. Tatanda tayo, mamatay. At dalawang mong kasalanan sa daigdig na ito. Ang Kristiyano, ano ba ang inantay ng Kristiyano? Ang Panginoon niya. Kaya naglilingkod tayo ngayon eh, di ba? Sineserve natin ang Panginoon dahil sa kanyang pagbabalik.
Patutunayan niya na siya si Kristo. Karapat dapat siya. Paglingkuran. Yun. Paano natin malalasap at tunay na mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon sa buhay natin? Last verse siguro, aking pagtatapos. Sa Isaiah chapter 26. May sikreto. Ito yung sikreto. Please, listen to me, ladies and gentlemen. Ito yung sikreto. Gusto mo kapayapaan? Ito yung sikreto. Isaiah 26, 3-4. Ano sabi? Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Ano yan? Concentration. Kanino? Ang Diyos. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakilanman. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay isang batong walang hanggan. Tingnan mo in verse 3. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Ikaw yan? Impugad na ning isip na ning Kristiyano in Diyos. That's the point. So you see, a Christian has a right to be at peace in all situations. Why? For God is at peace. Sabagat ang Diyos ay kakasundo niya. Ang Kristiyano ay meron siyang karapatang maging payapa sa lahat ng sitwasyon. O bakit? Pagtiwala yung Ginoo eh. Ang Diyos yung kanyang kalungan, ang Diyos ang kanyang sandigan, ang kanyang sanctuary, ang kanyang stronghold sa kanyang buhay. So you see, iingatan mo siya sa kapayapaan. Siya na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Let's pray. Salamat, Panginoon, dahil sa Ebanghelyo ng kapayapaan, nag-ahatid dito sa amin. Nag-ahatid dito sa aming mga puso ng kalayaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibagsak namin ang aming sarili sa katotohanan ito. Dito kami magtuon, dito kami yumakap. Kaya nga po magandang balita, ito nga yung pinag-uusapan. The best news, the joyfulness of all things is news. Ito yung mismong balita galing sa inyo, O Diyos, na dapat naming paniwalaan sa buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumalim sa aming relasyon sa inyo. Matutong manalangin, matutong sumunod, matutong ang iyong salita ay ikwintas mo sa aming buhay. Ito yung sikreto, ang kami ay maging malapit sa inyo. Ang lumalim sa inyo na magbubunga ito ng kapayapaan sa aming buhay. Batid nyo ang aming dinaranas, sino man sa amin, individually, sa aming buhay. Maaring iba yung mga takot, yung iba ay may suliranin, yung iba ay nababalisa, yung iba ay may alalahanin, kung ano man ang aming kinasasangkutan sa buhay. Lord, please, tulungan mo kaming maniwala sa inyo at magtiwala sa inyo. Dahil alam namin, ikaw may control ng lahat ng bagay. Yes, napapangitan kayo minsan sa aming sitwasyon. And yet, kaya mong gawin ito
para siya kabubuti ng bawat isa at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na alalahanin ito that there is no peace without war. Hindi lang kapayapaan ang pinag-uusapan namin ngayon, kundi kung paano kami lulusog sa sagupan, lalaban sa labanang ito. At inaalala namin, hindi namin ito laban, kundi ito yung laban mo. Salamat, Panginoon, pinasok mo kami sa iyong hukbo upang sa ganon, makalakad kami ng may tagumpay at may katiyakan. Adunay po kaya ginuit ang karamugan puso ming maging malapit kaya huling itong may solusyon. Isaiah 26:3-4. Maraming salamat dahil sa krus, dahil sa dugo ni Kristo, ginawa mong payapa ang lahat. At dahil may kapayapaan kami sa inyo, may kapayapaan kami sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, spiritually speaking. Dahil kasama ka namin bilang Diyos ng kapayapaan. Pakinggan mo ang aming tinig, ang aming awitin, Panginoon. Gusto namin awitin ito na malapit sa aming puso. This we pray in Jesus' name. Amen. Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang awitin ito.